Good morning po sa inyong lahat, mga kapatid. JDB po ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin itong isa. Kasi kanina ho, dapat magla-live ako kanina. Ngayon, dumaan sa aking newsfeed etong si Lambino. Ito yung kanyang kanyang jingle. Yung campaign jingle niya. Ito ha. Suka at sinigurado kong suka ang aking binili. Hindi droga! Yun. Sabi ko, aba, talagang matindi na rin talagang amats ng mga alagad ni Duterte. Sinakyan yung sinabi ni PBBM na parang pinabili lang ng suka. Hindi naman sinasabi ni PBBM yon sa kanilang lahat. Tinutukoy lang po ni PBBM doon is yung mga hindi naman karapat-dapat maging o karapat-dapat na tumakbo mag-senador. Katulad ni Ipe. Anong alam ni Ipe? Anong gagawin ni Ipe? O tragista yan. Anong alam niya na pagtataguyod ng mamamayan? Yung sariling anak nga kay Chris Aquino. Ang gagawin na lang niya ron sa anak niya, dadalawi na lang. Ipaparamdam na lang ang pagiging isang tatay. Hindi pa nagawa. Oh. 'Di ba? Hindi, tingin ko naman hindi naman kailangan ni ni Chris Aquino ng sustento galing kay Ipe. 'Di ba? Pero tingnan niyo naman. Oh. Ngayon, nagsisawsaw na. So nung makita ko 'to, sabi ko, teka, natatandaan ko 'to eh. Itong si Raul Lambino. So sinearch ko ngayon. At ito na nga, hindi ho ako nagkamali. Siya nga ho itong As a nation, I don't want my country. yan, siya nga yung nag-iiyak na yan noon sa isang forum sa China. Si Raul Lambino. Tingnan nyo ha. As a Filipino and as a nation, I don't want my country to be a battleground. Ano sa drama, no? I want my country to be the battleground. Correct. Mga kapal nga ng mukha bumatikos. Ito naman, mga taong to naman, mga tuta ng China. Ito yung yung mga magbibenta sa atin eh. If you are going to take a look at this situation between the Philippines and China, there is one country that has played a significant role in, promoting or destroying this relationship. Amerika tinutukoy niya eh. We are being branded as that. There is very strong xenophobia in the Philippines. The mainstream media, newspaper, radio, television, they are all anti-China. But you can... Sinungaling. Hindi naman lahat po ganun eh na as if na dito sa Pilipinas ay talagang ayaw sa kanya yung mga taga nasa media natin. Hindi naman ganun. Hindi nga nila ibinabalita ng ganun. Hindi nga nila, yung mga nasa television, yung mga commentators, hindi nga nila tinitira ng ganun eh. Oh. Hanep eh, no? Grabe lang magsinungaling na ang nangyari, sinisiraan pa yung mainstream media natin dito. Can be certain, Mr. Well, hindi naman nakapagtatakan siraan niya yan kasi tatak Duterte yan eh. Panahon ni dating Pangulong Duterte. Siniraan ng national government yung mga mainstream media na critical sa kanya. Na tagapagbalita ng fake news. Akala naman natin, nating taong bayan, totoo nga. Pero yung iba talaga sa kanila, talaga namang nagbe-fake news. 'Di ba? Pero hindi naman lahat. So, ganun sa kanila. Kung sa bagay, isa sa importanteng taktika yan ay siraan mo yung mga critical sa inyo. Yung mga may kakayanang magsalita, may kakayanang sumilip at magsalita laban sa inyong ginagawa. Siraan mo na ito. Make them uncredible. So pag hindi sila credible na sa tingin ng mga tao, then pagtatawanan na lang yan kahit ano pang sabihin nila, kahit ano pang pruwebang hawak nila na kanilang ilalabas. At pagka nangyari yun, edi happy-happy na. 'Di ba? Itong nakakayamot nung pinapanood ko to eh. Itong pagpapaawa niyo dyan. Ambassador, that there are Filipinos who really love China and the Chinese people. Kayo. Kayo.
If the situation in the South China Sea become much worse, as people in my country are already saying, is war going to happen in the Philippines? As a Filipino, Yun ang problema sa mga to. Lagi nilang pinagpipilitan na ang Pilipinas dito ang magiging battleground. Alam nyo, kahit naman po pumanig tayo sa China, madadamay at madadamay tayo because of our location. Sabi ko nga, Philippines is the gateway. Gateway ng mga kalaban ng China papasok ng South China Sea. Bagay na ayaw ng China na mangyari na makapasok ang puwersa ng mga kalaban nila sa South China Sea. Kasi wala na silang lugar na magagalawan. Kahit gaano pa karami yung mga gamit nilang barko dyan, kung mapapasabugan mo naman yan na mag-create ng malaking wave, dilulubog lang din lahat yan. Diba? At saka madali silang target kasi siksikan sila. Ngayon, pipilitin din ng China na maharang na hindi mangyari yan bagkus tayo ang aatakihin. Kung meron talaga nga atake sa Pilipinas, wala hong iba kung hindi ang China pa rin. Kung tayo pumanig sa kanila, kukontrolin nila tayo, di tayo naman po magiging target ng Amerika. Kasi hanggat maaari, ang gagawin ng China, ipo-pushback nila lahat. Ipo-pushback nila yan. Na hanggat maaari, manalo o kung matalo man sila sa digmaan, ay walang damage ang mainland. So, suko na lang nila yan ng ganun-ganun na lang. So, the battle area, dapat hanggang dyan po yan sa Taiwan lang at sa Pilipinas. Tsaka dyan sa Pacific. Hindi nila papasukin yan. Nang sa ganun, kung sumuko sila, madali silang makakabangon uli for possible retaliation. Ngayon naman, doon sa kalaban nila, papasukin talaga yan sa loob. 'Di ba? Para ma-disable kung ano yung mga gamit nila na pwede nilang magamit uli sa pag-iipon ng armas for retaliation. So, i-disable lahat yon. Ganun ang mangyayari dyan. Ay, nako. Pero taong ito, nako, kung merong makapili, ito ang makapichi. Diba? Tawag dito, mga Pilipinong makachina. as a nation, I don't want my country to be a battleground. Walang yung drama, wala naman luha. Tawad-tawa ako sa mukha nila Lambino rito In the Philippines, as a Filipino and as a nation, I don't want my country to be a battleground. Diba? Halatang-halata na nagsitakbo lang tong mga to. Tong line-up ni Duterte na yan, may pa-independent pa silang nalalaman yung iba Diba? Walang iba. Kung hindi na talaga dyan. Para maisulong yung interest ng China rito. And why would they do that? Financially, kung nakikinabag yung mga yan. Ang China, kilala naman na po sa buong mundo yan, na gumagastos sila para maisulong yung kanilang interest. Sabi nga ni Miriam Santiago, ang mga inchik ang nagsimula ng panunuhol. Kaya nga tinatawag ng mga Ispanggol yan na inchik dahil para silang mga insekto. Kung merong isang industriya at merong sumaling inchik doon, nako, bagsak ang negosyo mo. Bakit? Hindi sila lalaban ng parehasa ng presyo. Idadive nila yung presyo nila. Dahil ang katuwiran nila, hindi na bali, konti kita. Huwag ka lang dapa. Mali. Hindi na bali, konti kita. Basta bilis ikot pera. Pagbalik ka pera, palagi, dadami din yan. Mahalaga dyan, ikot-ikot pera, ikaw palagi busog. Yung kalaban, patay negosyo. Pagka patay na negosyo, kalaban, yun na solo. Ikaw na pwede na taas presyo. Ganun ang katuwiran ng China, di ba? Ng mga Chinese. One step backward and then 2 steps forward. Ganun ang style nila. Alang iya. Di ba nakakahiya para sa isang Pilipino, maggagaganyan ka, na alam mo naman ang ginagawa ng China sa West Philippines Sea. Kalayo-layo nila, kiniklaim nila na teritoryo nila yan.
Samantalang hindi naman supported hindi supported ng kasaysayan. And besides, ang laki na ng pinagbago ng panahon. Ilang ng panahon ang ginagawa kasi nila, pinipilit nila na yung dating pag-aari ng Chinese Empire ng panahon ng mga pinataob nila, gusto nilang balikan. Ang Pilipinas, maging ang South China Sea, never po nilang pag-aari. Never nila itong nakontrol. Diba? Si Justice Carpio nga, meron niyang paliwanag dyan na trinace nila talaga. Kasi ang sinasabi ng China, based on our history, tinignan nila yung kanilang pinakamatanda na layas na historian ata yun, sa kanyang diary, never nag-appear na siya po ay pumunta o naglayag sa Pilipinas. Para masabi mo na sakop ninyo yan, kinakailangan may pruweba kayo na ito ay nasa ilalim ng inyong kontrol. Sabi nga, mas mainam pa ang Vietnam sa kanilang claim diyan sa South China Sea sapagkat nung panahon po ng colonialism, ang teritoryo na yan, talagang nasa mapa nila yan. Talagang ina-administer yan ng French Republic na nakasakop noon sa Vietnam. Pero ang China wala. Kasi ang China noon, hinati-hati rin yan ng iba't ibang mga Western countries na sumakop sa kanila. So, kaya wala talagang wala sa history. So, ginagawa ng China ngayon, dinadaan na lamang yan sa lakas, sa dami ng puwersa nila. At para hindi ganong magasto sa buhay ng tao, hanggat sa merong mga tuta, nagpapakatuta, gagastosan nila yan para lang maisulong yung kanilang interest. Up to the point na dumating na yung panahon na hinug na ang lahat na hawak, na pwede na nilang kontrolin. 'Di ba? Amin na tong tao na to, ito na yung presidente, like what we had Duterte, 'di ba? We had Gloria Arroyo. Nagkaroon tayo ng Speaker de Venecia na siyang utak ng JMSU. At ngayon si Tito Soto, ganun din ang gustong mangyari, joint venture na naman din with China. And again, wala akong problema, magkaroon tayong kasosyo dyan sa ating exclusive economic zone sa pag-extract ng potensyal na yaman dyan. Kaya lang, ang problema natin dito sa China, hindi matinong kausap. Diba? Hindi matino. Isipin mo, joint, pero ang hinihingi nila sa atin ay kailangan i-give up natin ang claim natin na nakabase sa UNCLOS, nakabase sa international law. Ibig sabihin, kikilalanin natin ang 10-dash line. Di hanggang gilid natin, kumbaga parang pintuan ng bahay mo, sinasabi ng kapitbahay mong yangas ang ugali, amin to, harapan namin ito. Amin yan, hanggang dyan sa harapan ng gate ng bahay mo. Na dapat sana, walang kinikilalang may-ari ng daanan, ng pathwalk. Pangkalahatan yan. Pero may nagkiklaim. Tapos ang gustong mangyari, ikaw, magkakaroon kayo ng kasunduan, pero gi-give up mo ang karapatan mo doon na yan ay pwede kang dumaan. So, ganun ang gustong mangyari ng China. Diba? So, kaya hindi maganda na sila yung kabanding natin dyan, ika nga, dyan sa South China Sea. Mas mainam pa sa akin, yung na nandiyan ang Japan, diba? O kaya Korea, o kaya ang Amerika, yun yung mga kasosyo natin dyan. O kaya naman, etong Indonesia, Malaysia, yan ang mga ka-joint venture natin. Kasi we share the common interest. Pare-pareho tayo ng mga claimants ng exclusive economic zones natin diyan sa South China Sea. Mas okay pa sa akin 'yun kaysa sa China na layo-layo. 'Di ba? Tawid bakod ng walang iya eh. Kaya nga itong kampanya, itong eleksyon na to, basta yung mga Team China na yan, hindi yan dapat iboto. Dapat yan, isini-zero yan. Kahit na sinasabi pa ni Bato de la Rosa na handa siyang makipagyera, makipagpatayan dyan sa South China Sea, sa mga inchik. Nako, parang sinabi lang ni Duterte yan na magje-jet ski siya. Kung talagang hindi siya tutol sa ginagawa ng mga inchik,
eh bakit masyado siyang pipi sa mga ataking ginagawa? 'Di ba? Bakit hindi siya sumama sa Philippine Coast Guard? Pagmumurahin niya yung mga yan. Oh, bakit hindi siya mag-press con? Invite niya yung yung Chinese ambassador. Tapos boldjackin niya. 'Di ba? O nasaan ang tapang ni Bato de la Rosa? Kahit sabihin pa na yung sinasabi ko asal o galing squatter. Eh bakit? Ano yung ginagawa sa atin ng mga inchik dun sa South China Sea? Diyan sa West Philippine Sea, 'di ba? Oh, ganun lang yan. An eye for an eye, a tooth for a tooth. Tapatan lang yan. Kaya itong eleksyon na to, nakadepende yan sa pagpili ng taong bayan. Kung pipiliin natin, yung mga tao na kahit na alam na natin na magbibenta sa atin dyan sa mga incheck, nako, wag ho kayong maghangad ng prosperity. Na makuha natin yung mga makukuha nating yaman dyan sa exclusive economic zone natin. So, solohin lang lahat yan ng China. Dahil ang claim nga nila, kanila yan eh. Hindi nila tayo tinatrato bilang claimant. Tinatrato nila tayo na bilang magnanakaw. Kaya ganun sila kalupit dyan sa atin. And it so happened, nagkaroon na tayo ng ilang mga presidente na mga China. Diba? Ang China ho kasi mga kababayan, matiisin yan. Matiisin. Ito yung plano nila, ito yung goal nila. Gaano man kahaba ang panahon na lumipas, consistent sila sa kanilang plano. Hindi nila yan dinadivulge basta-basta, hindi gaya ng gobyerno. Na ngayon, ipinagkakalat na alam na daw ng PAOK kung nasaan ang whereabouts ni Harry Roque. Fuck shit. Hindi ba hulihin na lang? Di ba? Tapos ilantad sa madla. Una pang ikinukwento, di naglayas na yon. Ay nako. Okay, iwan muna natin to. Makakalungkot Well, at least eto, pinakita ko sa inyo. Yung Team Suka na yan, hindi walang Team Suka. Team China ho talaga sila.